Grade 6 Rizal. Magandang umaga po, mga guro! Magsitayo ang lahat at manalangin muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang Amen ng Diyos, aking tagapagbantay na mahal, sa iyo't sa Diyos, ipinagkakakitawala ako dito, araw-araw, nasa tabi kita, upang ako'y patnubayan, bantayan at gabayan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo ang lahat dahil ngayon may gagawin tayong aktibidad. Ang aktibidad natin ay tinatawag na ngiti o lungkot. Sagot mo, itaas mo. So, basahin ang panuto. Magbabasa si Guro ng maikling pahayag tungkol sa mga bayani ng Pilipinas. Ang bawat mag-aaral ay may hawak na emoji stick. Masayang emoji kung tama ang pahayag, malungkot na emoji kung mali ang pahayag. Kapag nabasa ang pahayag, itaas agad ng mga bata ang emoji na sagot nila. Nakuha niyo ba ang panuto? Opo! Okay. Kumuha kayo ng isang mga emoji stick. Wala ko yung asin. Siya wala isa. Okay na. Sige. Una, si Emilio Aguinaldo ang unang Pangulo ng Pilipinas. Malungkot o masaya? Masaya! Sige. Teacher, dalawa ko yung... Ang dalawa yung sa'yo na. Tama. Masayang mukha. So, pangalawa, si Jose Rizal ay lumaban gamit ang espada. Malungkot o masaya? Malungkot! Tingnan natin. Tama. Malungkot na emoji. Pangatlo, si Gregorio del Pilar ay kilala bilang Batang General. Malungkot o masaya? Masaya! Tingnan natin.
kalayaan. Tama. Ang pangatlong larawan, ito ang panghuli. Watawat! Tingnan natin kung tama inyong sagot. Anong sagot? Watawat! Tingnan natin. Watawat! Very good. Tama ang inyong mga sagot. Ngayon, si Teacher Jezabel muna ang maghahatid ng mga mensahe sa inyo at ang inyong mga gagawin. At siya din ang magtatalakay. So ngayon, di ba, si Teacher Jinby ay may aktibidad. So base sa kanyang aktibidad, ano ang napansin ninyo sa apat na larawang ipinapakita? Mga bayani. Bayani. Ay, mga bayani. Ano pa? Kalayaan. Kalayaan. Watawat. Pinas. At pangalawang tanong, ano ang iisang salita na nag-uugnay sa lahat ng larawan at bakit ito ang napili niyong sagot? Ano ang kanilang magkakatulad o Pagmamahal sa bayan. tama? Ano pa? Tungkol sa Pilipinas. Nakipaglaban. Tama? Ano pa? Sasabihin natin Pakipaglaban yan. sa kalayaan ng Pilipinas. Tama ba ang inyong mga sagot o mali mamaya? So, ang pangatlong tanong, anong uri ng pakikibaka ang ipinapakita sa mga larawang armas, lanulat o sining o pareho? Ipaliwanag mo yun. Ano ang kanilang mga ginagamit sa pakikipaglaban? Armas, utak. Ano pa? Sulat. 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 Sining. Pareho, pareho. O pwede din, may mga bayani na pareho. Ginagamit. Ginagamit nila ang Ito ay iba't ibang pamamaraan ng pagkikipaglaban. So, pang-apat, paano ipinapakita ng mga bayani ang kanilang pagmamahal sa bayan? Pagsasakripisyo sa kanilang mga sarili. Tama? Pang-lima at panghuli, sa iyong palagay, paano natin magagaya o maipagpatuloy ang kanilang kabayanihan sa makabagong panahon? Ano tayo ngayon? May kalayaan. Tama, ano? Paano ba natin may pagpatuloy ang kanilang mga nagawa na para sa ating bansa? I-treasure nila ang mga ilang dibuhat sa ito ang country. Tama, Gary? Magpapakita ng respeto, teacher. Very good. So, para malaman natin kung tama ang iyong mga sagot, so, ating itatalakay ang mga natatanging Pilipino bayan sa pakikipaglaban para sa kalayaan. So, ang una kay si Emilio Aguinaldo. Siya ang unang Pangulo ng Pilipinas. Pinamumunuan ang revolusyon laban sa mga Kastila at Amerikano. Ang pangalawa na bayani natin ay si Andres Bonifacio. Siya ang ama ng Katipunan or KKK at siya rin ang pinangunahang ang armat at siya ang nangunguna sa mga armadong revolusyon laban sa mga Kastila at ituturing na ama ng himagsikang Pilipino. So, sino nga ulit si Emilio Aguinaldo? Unang Pangulo ng Pilipinas. Si Andres Bonifacio. Ama ng himagsikang Pilipino. So, pang-tatlo, si Apolinario Mabini ay dakilang lumpo at utak ng revolusyon. So, si Apolinario Mabini, ano ang kanyang ginagamit para sa pakikipaglaban? Utak. Nagsulat ng dokumento. Ng revolusyon. Tama. Ang kanyang ginagamit para sa pakikipaglaban ay ang kanyang pagsulat, ang kanyang kritikal na pag-iisip, at siya ang tagapayo ni Aguinaldo. Pang-apat naman ay si Gregorio del Pilar, pinakabatang general ng revolusyon at bayani ng Tirad Pass, pinigilan ang paghabol ng Amerikano kay Aguinaldo. So siya ang humigil kay Aguinaldo para habulin ang mga Amerikano. So pang-lima kay si Antonio Mabini. So siya ay mahusay na general ng
buong Pilipino, kilala sa kanyang disiplina at taktika sa digmaan. Pinatay dahil sa intriga at sa pamamahalaan ng revolusyon. So bakit pinatay si Antonio Luna? Dahil sa intriga sa pamahalaan ng revolusyon. Dahil sa kanyang pag-iintriga sa kanyang Natulog, pagyabot siya. Di, sa'yo musulti. Oo. Sumbong. Intriga. sa bilik iya hilabtan ang kanang imbes dili iya hang mo siya labot kanang hinabot siya or ning kuan siya nga maraming lang ko siya o kanang opinion ato or kanang silbi ka bantay mo anang kanang nga business is kanang usaha kanang problem is kanang ginay ginisaw-saw nga laing tao so kanang atong man isaw-saw kay so kuan parusahan gid siya kay kanang nagapilapin man siya sa sila. So number 6 kay si Machara Aquino tandang Sora inanong revolusyon at tumulong sa mga katipunero sa pamamagitan ng pagkain, gamot at bandungan. So, pang-pito, si Miguel Malvar. Siya ang huling Pilipinong general na sumuko sa mga Amerikano. Nagpatuloy ng laban kahit matapos ang pamumuno ni Aguinaldo. So, ang determinasyon ni Miguel Malvar ay nakakabilib dahil hindi siya tumitigil kahit ang ibang Pilipino ay hindi na nakikipaglaban, siya pa rin ay nakikipaglaban pa rin para sa kalayaan ng Pilipinas. Then, pangwalo, si Macario Sakay. Siya ang nagtatag ng Republika ng Katagalugan. At ipinagpatuloy ang laban sa mga Amerikano matapos ang opisyal na pagtatapos ng revolusyon. At itinuturing ng mga Amerikano bilang bandido, ngunit isa siyang tunay na revolusyonaryo. So, sino nga si Macario Sakay? Nagtatag Republika ng Katagalugan. Husay. Then, siya, si Jose Rizal. So, kilala naman natin kung sino si Jose Rizal, di ba? Yes. Opo. Sino si Jose Rizal? Pambansang Pambansang Pilipinas. Mahusay. Bagamat hindi direktang lumaban ang kanyang mga sinulat na Nolo Mitangere at El Filibusterismo ay gising sa damdaming makabayan. Ang kanyang kamatayan ay naging inspirasyon na mas masidling paglaban para sa kalayaan. So, ang kanyang pagkamatay ay nagsilbi itong inspirasyon sa atin para mas ipagpatuloy natin para makamit ang ating kalayaan. Then, ang panghuli kay si Marcelo H. Del Pilar. Editor ng La Solidaridad at gamit ang panulat, nilaban niya ang kolonyal na pamahalaan ng Espanya. So, ano ang kanyang ginamit para sa paglaban ng kolonyal na pamahalaan ng Espanya? Panulat. So, ngayon, ano ang 10 bayani na itinalakay ko? Ay sino-sino sila? Si Emilio Aguinaldo, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, Machara Aquino, Antonio Macario Sakay. Miguel Malvar, Gregorio Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar. So, ngayon, meron tayong aktibidad. So, ang pamagat ng ating aktibidad ay bayani sa dalawang mukha ng pakikibaka. So, basahin ang panuto. Basahin ang talaan ng mga bayani sa ibaba. Gamit ang Venn diagram, ipanggat ang mga bayani batay sa kanilang paraan ng pakikibaka. Armas, gumamit ng lakas, revolusyon o pakikidigma. Panulat o sining, gumamit ng talino, sining at komunikasyon. Pareho, gumamit ng parehong paraan o may natatanging tungkulin. Isulat ang pangalan ng bayani
ang panuto? Opo! Teacher. So ngayon, kumuha kayo ng isang apat na papel para sagutan ang Venn diagram. Kami lang ang group dito. Or Individual. Ah, So nariyan ang listahan ng mga bayani para may basihan kayo. Tapos na ba kayo? Opo! Ngayon, sagutan natin ang inyong gawa. So, sa Armas, si Andres Bonifacio, Gregorio Lutlar, Miguel Malvar, at si Mochera Aquino ang gumamit ng armas para sa pakikipaglaban para sa kalayaan. So, sinong may tama? Sino nakasagot ng tama? Kami, teacher. Very good. Mahusay. Mahusay. So, sa panulat naman, o sining, talino, sining, komunikasyon. Si Jose Rizal, Marcelo Isidro Pilar, at Juan Luna. So, sino ang may tamang sagot? Mahusay. Ngayon, sa pareho naman. Basahin nyo. Emilio Aguinaldo, Pinuno sa revolusyon at sa lahat ng mga hayayang pampolitika, Antonio Luna, general at manunulat na tagapagtatag ng La Independencia, makakayo sa bahay, revolusyonaryo at may mga talumpati pahayag, Apolinario Mabini, tagapayo ng revolusyon, manunulat ng El Verdadero Hidalgo. So sila ang mga gumamit ng armas at panunulat ng sining para sa pakikipaglaban para sa kalayaan. So ngayon, meron tayong gawain. Pakibasa. Tulatan at ibahagi. Pamawa. Mapapalunod ng bayani road card kung saan ang mga kaalaman ay nakapagmamagay sa bayani at magkalitaan ang mga isang usang sila. Halimbawa, ako si Joshua Aquino. Tumulong ako sa mga katipunero gamit ang pagkain at kanduhan. Ipapakita ng buro ang tanong. Kung ikaw ay magiging bayani ngayon, anong paraan ang pipiliin mo upang makatulong sa bayan? Bakit? Ibahagi ito sa mga kaklase. So, papangatin ko kayo ng dalawa. So, ito ang pangkat-una at pangkat-pangalawa. So, merong, hindi lahat, pero may dalawang voluntaryo sa bawat grupo na magbubunot dito para magrepresenta ng at magbigay ng pag-uusap. So, sino ang So, bibigyan ko kayo ng 5
Sino ang tapos? Kami! Maaari naman pumunta sa harap. Teacher, kami na. Sige naman, ilahagi mo sa inyong mga kaklase. Sige. Amo ang napili na bayani ay si Apolinario Mabini. Siya ay ang utak ng revolusyon. At dahil sa kanya, siya din ang nakipaglaban upang makamit ang ating karayaan ngayon. Kung ako ay magiging bayani, ako ay si Gab Malvar. Dahil sa kanya, gusto kong makipagdigmaan at magamit ang karayaan. Sino yung double bar? Ay, wala sa ako? Ako ay ang gagamitin ko ay ang aking utak at mga armas. Sino ba si Gavman Bar? Bakit siya yung nais na maging bayani? Ay, nga naman. Okay, sige. Maraming salamat. Maraming salamat, Mari. Sa pagdalo ka. Ikaw ba dalawa? Sino? Makumal ba? MJ, ikaw ah? MJ, ang iyong sagot sa inyong mga... Kikiki. Kaundan ba nga? Ako si Andres Bonifacio. Ako ang utak ng Katipunan. At armas ang gamit ko sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Ayun. Kung ako ay magiging bayani ngayon, anong paraan ang pipiliin mo upang makatulong sa bayan? Ang words, karang true speaking, sa pakikipagkapwa sa mga tao, makakamit or makakatulong ito sa bayan para magkaroon ng peace na bayan. Mahusay ko na, bigyan natin sila ng 3 bagsa. sa mga Ang pagkat? Darwin? Bahagi ka. Ako si Jose Rizal. Ginamit ko ang aking utak sa pakikipaglaban sa Espanyol or mga colonizer. Then, kung ikaw ay naging bayani ngayon, anong paraan ang pipiliin mo upang makatulong sa bayan? Ang pipiliin ko ay ang aking utak, kagaya ni Rizal. Gagamitin ko ito sa pagsulat ng mga sining na pahayag para sa mga kalaban. Joella, ikaw naman? Ako si Beltrán Aquino at ako ay tinaguri ang ina ng Katipunan dahil tumutulong ako sa mga taong katipuneros sa pamamagitan ng paggamot sa kanila. So kung ako ay magiging bayani ngayon, ang aking gagawin ay tutulong ako sa mga kapuspalad ng mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga libreng pagkain sa kanila. pagkat na 3 bagsa. Paano? Tingin ko ikaw sino
Teacher Jinby naman ang magpapatuloy sa ating talakayan. Talaga bang naiintindihan niyo ang tinalakay ni Teacher Jezabel? Opo! Para masukat natin, may sasagutan tayo. Basahin ang panugo, mga bata. Bakit may ang mga nasa hanay A sa tamang sagot sa hanay B? Isulat ang titik ng tamang sagot sa isang papat na papel. So, ang gagawin nyo ay di ba larawan lang yun nandito? Ang mga pangalan nila ay andito. Dahil pumili kayo ng tamang sagot sa hanay B at titik lamang ang inyong isulat sa inyong papel. Opo! Opo! Nakuha nyo? Opo! Magsimula na kayong sumagot. Richard, tapos na po ako. Tapos na ba? Hindi pa po. Sige. Bigyan ko kayo ng tubig. Parang maingay na. Tapos na ba? Opo! So ngayon, sasagutan natin. So number 1. Sino ba ito? Andres Bonifacio! Ano kayang sagot? Letter B! Ama ng Katipunan! So mahusay. Number 2. Sino ito? Hanay B. Gano? Letter! Editor ng Dili, si mahusay na Tiniran lang ito kung dito. Tama. So number 3. Melchura Aquino. Sino si Magdura Aquino? Ina ng Revolusyon! Anong titik sa hanay B? Very good. Number 4. Sino siya? Hindi si Juan Luna. Gregorio del Pilar. Hindi rin. Ako rin,
Nausap na ang tandang aralin ay Ang bayani kong hinahangaan. basahin ang paluto. Pumili ng isang bayani mula sa mga naglalakay sa ating aralin. Iguhit ang nabiling na bayani sa isang malinis na bond paper. Sa ikaba ng iyong guhit, isulat ang pangalan ng bayani at isang maikling dahilan kung bakit mo siya hinahangaan. Dalawa hanggang 3 pangusap lamang. Gamitin ang kulay kung nais at maging malikhain sa iyong pagguhit. So ano ang inyong gagawin? Gumuhit para maging bayani na nabili. Ayan, ano ang ilalagay sa ubos sa bayani? Kung bakit mo siya hinahangaan. 2 to 3 pangusap lamang. Very good. So ngayon, maibibigay na naman gawain si teacher. Undang na ikaw. So, basta ating palapos na gawain. So, basahin niyo ang paluto. Magkaroon ng maikling pagbabalik tanaw gamit ang tatak bayani, tatak huling activity. Bibigyan ng mga mag-aaral na isang sticky note o maliit na papel kung saan isusulat nila ang sagot sa tanong. Ano ang isang katangian ng bayani na nais kong tularan at bakit? Pagkatapos, ipilit ng bawat mag-aaral na kanilang sagot sa bayani goals. Kasi may pasa ito sa guro. So, meron ako dito sticky notes. Bibigyan ko kayo isa-isa at pagkatapos yung sulatan, dikit nyo dito sa whiteboard. Kung kayo ay tapos na, dito nyo i-indicate nyo mga sagot. Kung sino na natapos, dikit nyo na sa Sa